use your treasure well. Diba? Gamitin mo ng tama yung kayamanan na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Mga kapatid, sa Biblia, binigyan tayo ng paalala tungkol sa tinatawag nating kayamanan. Sa 1 Timothy chapter 6, okay? 1 Timothy chapter 6, verses 17 and 18. Pansinin niyo po itong mga talatang ito, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 18, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Dito, papasok tayo sa tinatawag nating stewardship. As a stewardship, ang sabi po ni Apostol Pablo, and moreover, it is required unto stewards that amount be found faithful. So, faithful stewardship is very important. Yung pong ibinigay ng Diyos sa atin, yung tinatangkilik po natin sa buhay na ito. Kasi ngayon nasa panahon po tayo na parang napakalaking issue yung mga bigayan sa church. Kahit po sa FB, makikita nyo po yung kabi-kabila na nambabati ko sa usapan ng giving. Mga kapatid, pag Kristiyano ka, hindi ka maapektuhan nun eh. Alam nyo kung bakit? Kasi ang Biblia po, kung Kristiyano ka, alam mo na sa Biblia, itinuturo ang giving. Itinuturo ang stewardship. Amen? Kaya lang sa church natin, talagang tahasang sinasabi ko sa inyo na hindi tayo ayon sa sapilitang pagbibigay. Yes. Naniniwala tayo sa lahat ng giving sa Bible, pero ang paniniwala natin, kailanman, hindi matamis, hindi masarap, hindi masaya sa puso ng Diyos na tayo po'y inubliga. So, ibig kong sabihin, hindi ako naniniwala sa sapilitang pagbibigay. Ang aking paniniwala, dapat magbigay ng masaya. Now, it is good to be reminded, Christians, mismo ng Panginoon, mismo ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6, verse number 19. Matthew chapter 6 and verse number 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Hindi ba mga kapatid, Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na ang dapat daw sa usapang treasure, ang ipunin daw po natin yung kayamanan sa langit. So sa balancing pagtuturo, sinasabi ko po sa inyo that God is not against na nag-iimpo kayo sa bangko. Hindi siya kontra na iniaayos mo yung future mo, na nag-iimpo ka sa bangko. Hindi po natin ganun tinetake yung talata na hindi dapat mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ang sa lupa. Ang ipino-point out lang po, mga kapatid, maganda po na merong kang kaisipan na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Diba? Paano po yun? By using your treasure well. Diba? Kasi alam nating lahat na tinuruan tayo ng Panginoon na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Pero may tumuklas ba? May nag-aral ba? May nag-isip ba? May nagtanong ba? Meron po bang nag-research, mga kapatid? Meron po ba talaga na nagbigay ng importansya sa sinabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Nagtatanong ba tayo, paano yun? Paano ko gagawin yun? Paano ko mag-iipon ng kayamanan sa langit? So, it is not enough na aware ka na itinuro ng Panginoon na mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Dapat marating natin yung kaalaman, paano ko makakaipon ng kayamanan sa langit? Sa palagay po ninyo. Di ba? Lahat ng gastos mo sa lupa, alin dyan ang bahaging ipok mo sa langit? Kaya kapag may mga project tayo,
Pag inisip nyo, walang kita rito sa lupa yan. Kaya ang tawag natin, pagka gagamitin mo para sa Diyos, hindi spending. Ang tawag dyan, investing. Di ba? Nag-i-invest tayo. Ang ibig sabihin, kung tayo nagsusupport ng mga missionary, hindi natin inaasahan na yung mga missionary ibabalik sa atin ng higit, ng siksik, ng liglig, at umaapaw yung kanila pong mga support na tinanggap sa atin. Ginagawa natin yan, nang ibinigay natin sa kanila, ay ipon natin sa langit. Philippians chapter 4, verse number 17. Philippians chapter 4 and verse number 17. Sabay-sabay. Begin. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your... Si Apostol Pablo po nagsabi niyan. Di ba? So kaya kung tayo po'y sumusuporta sa mga pastor, sumusuporta tayo sa mga missionary, sumusuporta tayo sa mga mangangaral, tapos ang ina-expect natin, yung pastor ang magbabalik sa atin, o sasabihin natin, magpapatubo ng kung ano po yung... Mga kapatid, hindi po, wala kayong makikitang ganong turo o pattern o concept na nasa Biblia. Kasi ang pananaw ni Pablo, verse 19 ng Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse number 19. Ready? Begin. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, mga kapatid, sa ginagawa natin para sa mga missionary, ang Diyos ang nagpo-provide ng pangangailangan natin. Pero for me, very interesting and very encouraging to know na ang pagsuporta natin sa misyon, katulad halimbawa, hindi nyo po kilala yung missionary na nagpunta rito nung Sunday? Hindi naman po natin talaga siya kung tutusin, inimbitahan. So nag-express po siya ng desire to present His work, yung inilagay ng Diyos sa puso niya para magpunta sa misyon. Mga kapatid, alam nyo po, sa napakagandang natutunan natin, yun yung isang magandang kaparaanan para makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Siguro sa maraming mga churches, isa yung church natin. Sa pagka tinignan nyo yung bangko, wala tayong impok sa bangko. Bakit? Kasi ang stand ko po sa giving ng church, hindi po yan ibinibigay para ipunin sa bangko. Ang stand ko po sa giving ng church, yan po ay ibinibigay para gamitin po sa ministeryo. Para ipangtugon sa pangangailangan. So hindi tayo mayaman sa lupa. Maniwala kayo. Wala tayong kayamanan sa bangko, mga kapatid. Hindi ako against, hindi po bawal. Lalo na po kung malaki ang giving ng church. Maganda po na nag-iimpok sila sa bangko. But listen, what I would like to emphasize is this, na sa usapan giving sa church, ang paniniwala ko po, tinuturuan tayo magbigay para matugunan ang lahat ng pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Amen? At ang mga matatapat na nagbibigay, sila po ay nakapag-iipon ng kayamanan sa langit. Nag-tithes ka na, nag-offering ka na, nag-thanksgiving ka pa. Pag may campaign tayo, nagbibigay ka. Tapos napaka-generous mo pa sa pastor mo. Yung talagang buluntad sa puso mo na ginagawa mo yan. So yun po yung mga kaparaanan na kung saan nagagamit natin yung treasure natin na makabuluhan ng may saysay. Tama? Halimbawa po, ginamit mo yung pera mo sa inuman. Lasingan, kumbaga. Di ba? Pagkatapos ng inuman, nasaan na yung pera mo? Wala na, nagastos na. Oh, ang tanong, pagharap mo ba sa Panginoon, kung Kristiyano ka, sasabihin pa ng Panginoon, alam mo, dapat gantimpalaan kita, ang laki ng nagastos mo sa bisyo mo. Di ba? Paano natin ginagamit? Huwag niyong isipin kaya kayo nagtrabaho para lang sa kapakanan ng pamilya niyo. Kung Kristiyano tayo, kaya kayo nagtrabaho para pagtiwalaan ng Diyos sa mga pagtugon sa pangangailangan ng ministeryo. Kaya nakaka-bless yung mga mananampalataya na walang kahina-hinayang. Diba? Na nagbibitaw at nagbibigay sa gawain ng Panginoon.
kadalasan po yung mga bumabatikos dyan, yung talagang ang puso po, laban at kontra talaga, sapagkat hindi willing eh. Sa isang taong willing magbigay, mga kapatid, malinaw sa isip ko, malinaw na sa puso ko, na yung mga binibitawan ko para sa Diyos yan, para sa gawain ng Diyos yan, mamintas na ang lahat ng mamintas, matake na ang lahat ng gustong matake, hindi po mababago ang katotohanan. Alam ko na yan po'y pamamaraan upang ako po'y makaipon ng kayamanan sa langit. Diba? Magugulat ka pagpasok mo dyan, may mga envelopes na galing sa mga, ewan ko, Young Pro, yung iba nga po. Kung tutuusin, iisipin ko, kayo ba'y inobliga sa ganon? Pero yun po yung isa sa kaparaanan na nakakasuporta tayo sa manggagawa ng Panginoon. Mga kapatid, yan po yung mga ipon sa langit. Diba? So, Biblia po ang nagsabi niyan. Kaya ang batikusin nila, Panginoon, sabi, in fact, ang pagkakasabi pa nga huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Yung iba doon, pagka pinick up natin, parang bawal mag-ipon eh. Actually, kung kukunin natin ang pinakadiwa, ang ipinupunto ng Panginoon, yung bang idea na baka mamaya pagdating sa mga bagay ng lupa, todo-todo ka, pero yung para sa kabila, wala. So yun lang naman ang gusto niyan sabihin. Nung sinabi niyang man shall not live by bread alone, hindi niya ibig sabihin hindi kailangan ng tinapay. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to have the divine or godly perspective sa usapan ng kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So napakahalaga po na tayo po'y mapaalalahanan. So una po, use your time wisely. Number 2, use your treasure well and worthily. Gamitin natin yung lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin na makabuluhan. May saysay. Amen? Yun po yun. Isipin nyo po yung nag-sponsor sa akin ng camp noon. Sabihin ko sa inyo. Yung mag-sponsor ka ng isang camper. Ngayon, yung in-sponsor mo, naging evangelist. Mga kapatid, grabe yung naging kabuluhan nung pinang-sponsor mo sa kanya. So, hindi nyo po pwedeng tawaran. Yung po pwedeng maging gamit ng Diyos doon sa treasure na ipinagkatiwala niya sa iyo na ginamit mo ng tama at ginamit mo ng may kabuluhan. Diba? Ginamit sa evangelistic meeting. Okay? Minasave. Isipin nyo po, yung ating pong paggamit ng ating pong kayamanan na may kabuluhan. Nakita niyo itong pulpit na to? Ano kala niyo rito? Napulot? Kinastusan po yan. Binyahi pa nga po yan eh. Saan ba nanggaling to? Ilocos. Binyahi. Isipin niyo po, tuwing nangangaral ng salita ng Diyos, dito, ginagamit tong panay nga lang ang lakad ko, pero nagagamit. Di ba? Yan po, mga kapatid. Yung mga inuupuan nyo na yan, yung mga air condition na yan, bunga yan ng mga Kristiyanong hindi nang hinayang na yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanila, ibinigay. Yung bang nag-i-invest ka na meron kang bisita, pinamamasahihan mo yan, sinusundo mo yan, minsan tinitreat mo pa yan. Pag yan na-save, pag yan po ay lumago sa Panginoon, pag yan ay naging kagamit-gamit sa Diyos, malaking bahagi yung pong naging investment mo sa kanyang buhay. Please don't get me wrong. Marami tayong mga bata rito na nung nag-aaral sila, walang alam yung mga magulang, pasimple-simple. Dahil gusto nating maging bahagi ng buhay nila. Ngayon, yung mga batang yan, nasa orkestra na, may mga preachers pa tayo ngayon, mga kapatid. May investment ako sa buhay ng mga yan. May kabuluhan. Hindi po ba? Mga pastor na hindi ko alam. Mga yung iba dyan, magkukwit na pala. Pero talagang walang panghihinayang. Hindi lang nagbigay ka ng time for fellowship. Nagtitreat ka. And then, nakaka-encourage ka.
Mga kapatid, use your treasure well and use your treasure worthily. Kaya yung faithfulness sa giving, wow. I-account natin kasi sa Diyos yan eh. Bibigay ko naman po yung tithes ko eh. Kaya lang nabasa ko po sa FB eh, na ganito po eh. Mas gusto ko pong kampihan yun eh. Kasi malaki rin po kasi yung tithes ko eh. Ang problema ng iba, nakikita nila yung laki ng tithes nila, pero hindi nila nare-realize na kaya malaki ang tithes nila kasi ang laki ng blessing nila. Naintindihan niyo po? Hindi ka po pwedeng magkaroon ng malaking tithes nang wala kang malaking blessing. Salamat pag ikaw ang pinagkakatiwalaan ng Diyos. Di ba? Huwag kang nandun sa kaisipan na tuwing may giving sa church, ako at ako lang din naman eh, tayo at tayo lang din naman eh. Hindi nirereklamo yun. Pinagpapasalamat sa Diyos yun. Dapat nagpe-praise the Lord ka. Imagine, ang dami natin pero isa tayo sa pinagtiwalaan ng Panginoon. Isa tayo sa pinagpala ng Panginoon. Isa tayo sa nagkaroon ng pagkakataon para maging bahagi. Amen? O ito, walang bulahan to. Diyan ko kayo sinasaluduhan. Hindi mayaman ang church natin. Diba? O yung mga espiritual. Mayaman po tayo kasi mayaman ng Diyos. Okay, walang argumento. Mayaman ng Diyos. Pero umamin tayo. Hindi tayo mayaman. Ang Diyos ang mayaman. Tama? Hindi tayo. O, maliban na lang kung meron talaga. Sino ba yung talagang, sige, sino ba talaga mga mayayaman dito? Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Ako lang? Hindi, sinesenyas ko lang, itaas ang kamay. Hindi ako nagtataas ng kamay. Mga kapatid, posible, pinayaman, meron. Di ba? Kasi alam naman natin ng Diyos, sa lupa palang pagpapalain ka eh. Kaya dapat alam mo kung saan ka nangihinayang. At kung saan ka dapat hindi nangihinayang. Di po ba? Isipin nyo po yan, yung magpapakain ka pagka-anniversary, di ba? Isipin nyo po yan, yung pong mag-a-accomplish ka para sa mga manggagawa ng Panginoon, yung magre-regalo tayo, yung magla-love gift tayo sa mga manggagawa ng Panginoon. Ilan yung mga manggagawa na yan? Gagantihan ba nila tayo? Mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran nila ang siyang magpapala sa atin. Pero mas malalim dyan, pagharap natin sa Diyos. Masasabi nating nagamit natin ng tama at may kabuluhan ang lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. Use your time wisely. Use your treasure well. Use your treasure worthily.